Pero biglang lumuhad si Fawn sa harap ni Joe at tinawag siyang coach. Nagulat si Joe sa ikinikilos ni Fawn. Sa maikling usapan nila, ipinaliwanag ni Joe na wala siyang oras para maging coach nito. Pero umamin si Fawn sa kahinaan niya at sinabing marami siyang natutunan sa maikling encounter nila. Matindi ang paniniwala niyang malaki ang maitutulong ni Joe sa kanya kung magiging coach siya. Ipinangako ni Fawn na babayaran siya ng maayos at pakiusap na huwag siyang tanggihan. Biglang nakatanggap ng mensahe si Joe na may pumasok na bayad na 50,000 won. Naisip niya kung alam ba talaga ni Fawn ang ibig sabihin ng huwag pilitin, pero na-realize niyang malaki ang halagang iyon. Bagaman naisip na niyang mag-invest kay Hang, naisip ni Joe na kaya pa niyang maglaan ng oras para gabayan si Fawn. Pumayag siya sa hiling ni Fawn pero nilinaw na hindi niya maipapangako na maaabot nito ang enlightenment o anuman. Tinanggap ni Fawn ang punto ni Joe na ang tunay na pag-unlad ay kailangan pa ring manggaling sa sariling pag-intindi. Sumang-ayon siya na pinakamahalaga pa rin ang sariling discover. Pagkatapos, umuwi si Joe at nagmuni-muni kung paano siya biglang naging coach ni Fawn. Na-appreciate niya na maganda rin ang bayad ni Fawn sa oras niya. Habang nilalaro ang laro, naisip ni Joe na sulit ang binabayad sa kanya para sa kanyang oras. Pinag-isipan niya ang konsepto ng bato-gunting papel na analogy. Ayon sa konseptong ito, ang star/knife aura na kumakatawan sa gunting ay dapat kayang magdulot ng malaking pinsala sa paper demonized general. Ngunit alam niyang ang paggamit nito ay mauubos ang lahat ng kanyang vitality. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban, interesado sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kalaban, sa kabila ng matagal ng laban kay Joe at sa kanyang mga kasama, ay patuloy pa ring nakakagawa ng mga atake. Inutusan ni Joe ang Lotus Ant na ilihis ang atensyon ng kalaban palayo sa kanya. Habang nilalabanan ng Lotus Ant ang kalaban, napansin ni Joe na sinisipsip ng itim na bola ang lasong ulap. Naalala niyang telekinetic ang kakayahan ng Cloth General noong huli silang nagkita. Napakalakas ng pagsabog noon. Napansin ng General ang star/knife aura at naghanda ng kontra-atake. Agad na tinaas ni Joe ang kanyang kalasag upang protektahan ang sarili, napagtanto niyang nabigla niya ang General. Naisip niyang ang kakayahan ng Cloth General ay hindi lang basta telekinesis, kundi may kaugnayan din sa pagmamanipula ng espasyo sa pagitan ng dalawang itim na bola. Sa kabutihang palad, kayang depensahan ng Lotus Buddha Brother ang lasong ulap na konektado rin sa Blood Lotus. Alam ni Joe na kung wala ang proteksyong iyon, tiyak na tapos na siya. Napansin niya ang isang companion egg. Binalikan niya ang paglalarawan nito at tinanong siya ng system kung gusto niyang ipisa ito. Pumayag siya at nagsimula ang proseso ng pagpapapisa. Naramdaman niya ang bug zone ng kapangyarihan at napagtanto niyang kailangan niyang tiisin ang proseso. Lampas tao na ang kanyang katawan at vitality, at hindi na ito maaaring palakasin palalo. Sa kabutihang palad, makakatulong ang List Immortal Sutra para maibalik ang kanyang vitality, kaya kampante siyang makakayanan niya ang pagpapapisa ng itlog. Matagumpay ang proseso. Samantala, ang General ay umatake sa sarili niyang mga tauhan at lumayo sa eksena. Sinabi ni Joe na inaasahan na ito mula sa mga top-tier legendary class characters na kayang tapusin ang mga delikadong halimaw ng madali. Ngayon ay maaari na siyang magpatuloy sa pag-grind. Pagdating niya sa kanyang klase, binuksan niya ang pinto at humingi ng paumanhin kay Ginang. Wang dahil sa kanyang pagkalit, napagtanto niyang tuluyan niyang nakalimutang kailangan niyang pumasok. Binati siya ni Xuan at sinabing hindi na siya nagtataka kung bakit siya nahuli sa klase ng isang kagalang-galang na guro. Pinatahimik ni Ginang. Wang ang klase at inihayag na ang talakayan ngayon ay tungkol sa nalalapit na taunang Unified Examination ng kolehiyo. Ipinaliwanag niya ang mga detalye ng pagsusulit. Binubuo ito ng ilang hamon. Una, pagkuha ng langis susubok sa kanilang depensa. Ikalawa, paglipad sa tulay na gawa sa papel susubok sa liksi at bilis. Ikatlo, Devar Mountains and Rivers susubok sa vitality. Panghuli, pagbubuhat ng Stone Cauldron susubok sa lakas. Napansin ni Shen at Joe na malayo ito sa mga acrobatic performance na dati nilang ginagawa. Ipinagpatuloy ni Ginang, Wang na kailangang makapasa sa kahit dalawa sa mga hamon upang makapasa. Batay sa oras at dami ng hamong natapos, ay i-evaluate ang performance.
Ang mga makakapasok sa top 10 ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Ziway Palace. Nagulat ang klase, may ilan ang nagtanong kung ito nga ba ang sinasabing lugar na puno ng kayamanan. Kinumpirma ni Ginang Wang na ang Ziway Palace ay may maraming oportunidad sa ilalim ng pamamahala ng Sunset College. Pagkatapos ng klase, naglakad palabas sina Joe at Xuan. Sabi ni Xuan, napakaganda kung mabibigyan siya ng pagkakataong galugarin ang Ziway Palace. Tinanong ni Joe kung, bilang ikatlong batang Panginoon ng Lee family, hindi ba siya makakapasok sa top 10? Tugon ni Xuan, mahirap yun dahil maraming malalakas na kalaban at 10 lang ang pwesto. Bagaman inaasahang papasok sa top 10 sina Hang at Hu, may iba pang malalakas na freshman tulad ni Fawn, stepsister ni Joe, at lumula sa pamilya Wang. Tinanong ni Joe kung makakapasok din kaya ang kanyang kapatid. Pinayuhan siya ni Xuan na huwag maliitin ito, at pinuri ng gusto si Sia, ang kapatid ni Joe, dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan. Napaisip si Joe kung gaano nakalakas ang kanyang kapatid. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Xuan na huwag siyang mag-atubiling tumawag kung kailangan niya ng tulong. Pinag-isipan ni Joe ang sistema ng rankings, at kahit hindi ito ang pinakaimportanteng bagay, napakaakit naman ng Ziway Palace. Naisip niya kung may vitality technique ba roon na maaaring magpataas ng kanyang huling stat sa 11, o kung may dungeon mark ito na maaaring magbigay ng maraming oportunidad at kayamanan. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng lalaking kasama noon ni Tien. Nakilala siya ni Joe bilang adjutant ni Shen Tian. Tinanong ni Joe kung ano ang kailangan ni Tien mula sa kanya. Pinaliwanag ni Xiong na huwag siyang kabahan, at hindi naman daw si Tien ang gustong makipagkita kundi si Lan. Dinala siya ni Xiong kay Lan na agad nagpasalamat sa kanya sa pagpunta. Tinanong ni Joe kung bakit siya pinatawag. Inanyayahan siya ni Lan na pumasok upang makipag-usap. Habang sinusundan ito ni Joe, napansin niya ang isang tindahan na tinatawag na Sewan Crystal at naalala niya ang business card na ipinadala sa kanya ng principal noon para sa tindahang ito. Pagkapasok nila sa tindahan, muling nagtanong si Joe kung bakit siya pinatawag ni Lan. Ipinaliwanag ni Lan na nalalapit na ang kaarawan ni Jing at gusto niyang pumili ng companion egg para sa kanya. Ngunit hindi siya pamilyar sa mga gusto ng kabataan kaya humingi siya ng opinyon ni Joe bilang isang taong tila mahalaga kay Jing. Sa isip ni Joe, hindi naman talaga siya pinapansin ni Jing pero pumayag siyang tumulong. Habang tinitingnan-tingnan ni Joe ang paligid, napansin niyang walang ibang mamimili sa ganoong kalaking tindahan. Ipinaliwanag nila na pagmamayari ng kanyang Uncle Chin Sian ang tindahan, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Noong bata pa siya, madalas siyang dalhin dito ng kanyang ama, at kapag may bagong koleksyon si Uncle Chin, isinasara muna nito ang tindahan para sa kanila. Napagtanto ni Joe na espesyal na isinara ang tindahan para sa pagbisita ni Lan. Ipinagpatuloy ni Lan ang paliwanag na bagamat hindi ito ang pinakamalaking tindahan sa Luoyang, ito ang may pinakamagagandang paninda. Nahahati ito sa 2 palapag. Sa itaas, makikita ang mga mamahaling kristal at dimensional scale stones. Napagtanto ni Joe na ito ang tindahan sa business card ng principal. Ipinagpatuloy nila na ang mga companion eggs ay nasa ibabang palapag. Sumakay sila ng elevator pababa, at pagdating nila, namangha si Joe sa lawak ng lugar at sa dami ng mga companion eggs na nakadisplay. Nagsimula silang magpaliwanag ng mga pagpipilian. Sinabi niyang elegante ang Ice Moon Fox at maaaring magustuhan ito ni Jing, ngunit bagay din daw ang Flower Fairy. Tinanong niya ang opinyon ni Joe. Sagot ni Joe, ang Venomous Caterpillar ay isang mahusay na pagpipilian. Nagtanong si Lan kung gusto ba iyon ng mga babae. Ipinaliwanag ni Joe na sa lakas, ito ay nasa rurok ng Legend class at maaari pang mag-evolve bilang Venomous Queen Butterfly matapos ang metamorphosis. Napansin ni Lan ang kakaibang panlasa ni Joe, ngunit pumayag siya. Sinabi niya na kung sasabihin niyang ito ay Black Jade Butterfly, magiging isang kawili-wiling regalo para kay Jing. Ibinahagi ni Joe na ni minsan ay hindi naalala ng kanyang ama ang kanyang kaarawan. Sinabi ni Lan na ipapabalot niya kay Shen ang regalo at may oras pa sila. Inimbitahan niya si Joe na maglibot pa sa tindahan. Tinanong ni Joe kung may mas malalim pang palapag. Sumagot si Lan na mayroon pang ang mas espesyal na lugar na tanging si Uncle Chin lang ang may access, ngunit may susi rin siya.
Naisip niyang baka nandoon pa ang mga espesyal na itlog. Bumaba sila muli, at nakita ni Joe ang isang napakalaking companion pet sa loob ng kulungan. Ipinaliwanag nila na karamihan sa mga alagang ito ay mga mandirigmang nakipaglaban sa tabi ng mga veterano noong panahon ng Dimensional Storm. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng matibay na ugnayan sa kanilang mga amo, kaya hindi makuhang pabayaan silang mamatay. Kaya inilagay sila rito, naghihintay ng bagong mapipiling tagapangalaga. Bumukas ang gate, at lumitaw ang isang nilalang na nakakadena. Tinanong ni Joe kung ito ba ay companion pet. Umamin sila na hindi rin niya alam. Tuwing bumibisita siya rito kasama ang kanyang ama, laging binabantayan nito ang nilalang, at hindi niya inaasahang naroon pa rin ito matapos ang maraming taon. Naitanong na rin daw niya ito sa kanyang ama noon, ngunit nanatiling tahimik ito. Tanging si Uncle Chin lang ang nakakaalam ng buong kwento. Matapos nito, lumabas na sila ng tindahan. Binanggit nila na baka gabi na at ipahatid na lang siya kay Shang. Pumayag si Joe, bagamat may kakaibang pakiramdam siyang naiwan sa kanya. May kutob siyang pinagmamasdan pa rin siya ng nilalang na nakakadena. Naisip niya kung may kaugnayan ba ang misteryosong mensahe ng lumang principal sa nangyayaring ito. Pinag-isipan niya kung ang mga numero sa business card ay maaaring code upang buksan ang kulungan. Napagtanto niyang kung hindi siya dinala ni Lan sa lugar na ito, hindi niya sana nakita ang companion pet. Pilit niyang inuunawa kung ano ang gustong ipahiwatig ng dating principal sa kanya. Habang nasa klase sina Joe at Xuan, inanunsyo ng guro na maaari na silang umalis. Nakayuko si Xuan habang si Joe ay naglalaro ng isang game. Narinig ni Joe ang boses ni Xuan, at binanggit niyang kumakanta ito buong klase. Nagtaka siya kung anong problema. Ipinaliwanag ni Xuan na kinabukasan na ang deadline para sa pag-a-apply ng bagong club, ngunit kulang pa sila ng isang miyembro upang maitatag ito. Aniya, masyado ng praktikal ang mga freshman ngayon, at agad nilang tinatanggihan ang mga bagong club proposals. Bagamat 4 pa lang sila, malaki raw ang potensyal ng club. Tinuwanan lang ni Joe ang sinabi ni Xuan at sinabing wala nang nagtitiwala sa mga klise na tulad nyon. Kaya raw walang gustong sumali. Nais sana ni Xuan na may isang estudyanteng wala pang club. Bukas daw siya sa kahit sino. Dito binanggit ni Joe si Dion bilang posibleng kandidato. Gulat na gulat si Xuan at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Joe na kilala si Dion bilang, ang demonyo, kaya malamang walang club na tatanggap sa kanya. Naalala ni Xuan na dati nang nagdulot ng gulo si Dion, at hindi pa niya ito napaparusahan, kaya seryoso si Joe. Ipinaliwanag ni Chu na noong nasa arena sila, parehong panig ay pumayag sa isang pastahan na tinupad naman ni Dion. Naniniwala si Joe na karapat-dapat si Dion dahil doon. Sa isang pagkakataon, nakilala rin ni Joe si Dion na tila mabait at mahinahon. Tinanong ni Xuan kung sigurado ba siyang si Dion ang tinutukoy niya. Sagot ni Joe, wala rin naman silang ibang pagpipilian. Nagpasya si Xuan na dahil si Joe ang nagmungkahi, aalamin niya kung nasaan si Dion. Lumipat ang tagpo sa Miria Buddha Cave, kung saan nakatalaga ang ilang legendary class Vajra Guardians. Pagdating nina Joe at Xuan, itinuro ni Xuan na puro Vajra Guardians ang naroon at nagduda kung talagang naroon si Dion para mag-ensayo. Pinakalma siya ni Joe at ipinaliwanag na mabagal gumalaw ang mga Guardians at bihirang umatake sa tao, kaya ligtas sila. Makalipas ang 1 oras ng paghahanap kay Dion, tinanong ni Xuan si Joe kung nakita na ba niya ito. Umamin si Joe na hindi pa. Nagtaka si Xuan kung saan na napunta si Dion. Habang hinihipo ni Xuan ang isang rebeltong Buddha, biglang gumalaw ang mga Guardians at isa sa kanila ang umatake sa kanya. Bahagya siyang nakaiwas at nagtaka kung bakit sila biglang naging agresibo. Ipinaliwanag ni Joe na maaaring naging marahas ang mga Guardians dahil sa paghawak sa rebulto. Nang inilagay din ni Joe ang kanyang kamay sa rebulto, agad siyang pinagbawalan ni Xuan. Nagsimulang sumugod ang mga Guardians kaya naghanda sila para lumaban. Kahit ginamit na nila ang kanilang mga kapangyarihan, napagtanto ni Xuan na mapanganib ang sitwasyon lalo pat damadami ang Guardians. Napansin ni Joe na nahihirapan si Xuan, at kahit pa may immortality ito dahil sa life providence ng isang immortal god, tinamaan pa rin siya at bumagsak sa tabi ni Joe. Sumigaw si Xuan na masyadong marami at mabangis ang mga Guardians.
Inutusan siya ni Joe na kumapit ng mahigpit habang papalapit ang mga Guardians. Binuhat ni Joe si Xuan at tumalon sa ibabaw ng rebulto. Tutol si Xuan at tinanong kung paano niya nagawang apakan ng isang banal na rebulto. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin nilang kumalma ang mga Guardians, kaya ibinaban ni Joe si Xuan. Ngunit hindi nagtagal, naging aktibo muli ang mga Guardians. Muling binuhat ni Joe si Xuan at nagtaka ito kung bakit tila kinukonsinti si Joe ng mga Guardians. Pinag-isipan ni Joe na baka dahil nasa Buddha Cave sila at siya ay kasalukuyang isang Buddhist, kaya hindi siya inaatake. Malamang si Dion ang tumawag sa kanila upang sundan siya. Tumalon sina Joe at Xuan sa likod ng rebulto at inutusan sila ni Dion na doon dumaan kung saan hindi sila mararating ng mga Guardians. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, tumigil ang paglapit ng mga Guardians. Tinukso ni Xuan ang mga Guardians dahil hindi sila makasunod sa likod ng rebulto. Tiniyak ni Dion na makakaalis sila pagkalipas ng isang oras at babalik sa normal ang lahat. Napansin ni Joe na may kuweba sa likod ng rebulto. Ipinaliwanag ni Xuan na pinunta nila si Dion para imbitahan ito sa binubuong club. Ngunit mabilis na tumanggi si Dion, walang interes. Hinimok siya ni Xuan na huwag agad tumanggi, at binanggit ang mga benepisyo ng club, kabilang ang malaking buwanang allowance para sa bawat miyembro. Tiwala si Xuan na si Dion, na kilalang tumatanggap ng komisyon, ay maaaring mapapayag. Humiling si Dion ng 100,000 piso kada buwan upang sumali. Nabigla si Xuan sa halaga. Kaya nagmungkahi si Joe na kunin na lang si Dion bilang pangpuno ng kota at hindi na kailangang sumali sa anumang aktibidad ng club. Tinanong niya kung magkano ang halaga kung ganoon lang ang gagawin ni Dion. Sagot ni Dion, 10,000 piso. Pumayag si Xuan at inayos ang kasunduan. Pagkalipas ng isang oras, sinabi ni Dion na mag-iimpake na siya upang makaalis. Habang nagpapak si Dion, napansin ni Joe ang isang bagay, isang pocket watch. Pamilyar sa kanya ang disenyo. Napagtanto niyang kahit iba ang sukat, ang disenyo sa likod ay kapareho ng nakita niyang kompanyon sa tindahan ng kristal. Ang disenyo ay may larawan ng isang babae at isang anchor. Naalala ni Joe na sa kasaysayan, pinaniniwala ang malas ang presensya ng babae sa mga paglalakbay dagat, kaya ipinagbabawal sila sa mga barko. Naisip niya kung may espesyal na kahulugan ang disenyo o nagkataon lang. Pagbalik niya sa kanyang silid, naglaro muli si Joe ng isang laro kung saan nakalaban niya ang isang Demonized General. Tinanggal niya ang kasuotan ng kanyang karakter at napansin na hindi epektibo ang mga atake laban sa Demonized General. Madali niyang natalo ang General sa pamamagitan ng rock-paper-scissors na taktika. Nakuha niya ang companion egg ng General at sinuri ito. Napansin niyang halos kapareho ito ng Cloth Demonized na General, maliban sa Astral Fist at Star Suction Palm. Dahil pareho silang dimensional creatures na may magkahalintulad na stats, tinanong siya ng system kung gusto niyang pagsamahin ang dalawa, ipinapakita ang merge rate na 70%. Gulat na gulat si Joe sa taas ng success rate. Nagpasya siyang ituloy ang merge. Matapos ang pagsasanib, natuwa si Joe nang matuklas ang taglay na ngayon ng pinag-isang nilalang ang parehong kasanayan ng Demonized General na fist at ng isang gumagamit ng telang demonyo. Namangha si Joe sa galing nito at naisip niyang sa kakayahang ito, posible na niyang maisanib ang isang Demonized General na may 3 natatanging kasanayan. Tumingin siya sa isang gate at umatake, iniisip na hindi kayang sabayan ng Star Suction Palm at Astral Feast ng Demonized Generals ang arrow na kanyang pinakawalan. Gamit niya ang Star Slashing para salagin ang arrow, ngunit tinamaan pa rin siya. Napaisip siyang kahit ang kasalukuyang minarkahang Demonized General ay hindi kayang salagin ang mga palaso, at kahit pa may 3 kasanayan na siya, hindi pa rin niya kayang basagin ang harang sa Ola Pass. Naisip niya kung mali ba ang akala niyang may partikular na kasanayan na kinakailangan upang makatawid dito, tulad ng sa maliit na Buddhist temple. Sinubukan na niya ang lahat, ang Star Slashing Knife Aura na kumukonsumo ng lahat ng kanyang vitality, ang Divine Might Fist, at ang Ash Palm, ngunit bigo pa rin. Napagtanto ni Shu na hindi niya nakuha ang Ash Palm mula sa Dimensional Crystal kundi isang kasanayan itong nabuo mula sa pagsasanib ng Skeleton Palm at 1-inch Punch.
Sinuri niya ito at nakumpirmang may mga kasanayan na hindi direktang makukuha kundi kailangang pagdugtungin muna ang mas mababang uri upang makabuo ng mas mataas na antas. Bagaman pinipigil ng tatlong demonized generals ang isa't isa, mataas pa rin ang merge rate ng mga ito. Napaisip si JW kung may koneksyon ba ang kanilang mga natatanging kasanayan, at kung sakaling pag-aralan niya ang lahat ng ito, baka makakuha siya ng mataas na ranggong kasanayan. Sa huli, nagpasya siyang sulitin ang natitirang linggo bago ang Unified Examination upang kolektahin ang lahat ng skill crystals mula sa tatlong demonized generals. Patuloy siyang nag-refresh ng dungeon gamit ang sarili niyang dugo upang magpaspo ng minarkahang demonized general at makabisado pa ang kanilang mga kasanayan. Habang naglalaro siya, sinabayan niya ito ng ibang mga gawain. Sa wakas, dumating na ang araw ng Unified Examination. Tinawagan siya ni Shan at tinanong kung nasaan na siya dahil oras na ng pagsusulit. Sinabi ni Joe na papunta na siya. Sinuri niya ang kanyang mga oras at napagtantong matapos ang isang linggong tuloy-tuloy na paglalaro. Nakuha na rin niya ang Star Suction Palm, bagaman ito'y madaling nakuha ni Wong mula sa isang skill crystal. Pagkatapos ay isinagawa na ni Joe ang pagsasanib ng tatlong demonized generals. Dumating si Joe sa examination site at humingi ng paumanhin kay Xuan dahil sa pagkakatulog. Tinanong siya ni Xuan kung kinakabahan siya. Samantala, pinagmamasdan sila ng Student Council President mula sa kanyang bintana sa opisina at tinanong ang isang dalaga kung iyon ba si Joe. Kumpirmado niya ito at binanggit na si Joe ay lumahok sa pagpatay at pagtalo sa Mark Demonized General sa Ola Pass. Idinagdag pa niya na bagamat nasa mortal class pa rin si Joe, wala silang makitang mahalagang background tungkol dito maliban sa kaunting kaugnayan niya sa playboy na anak ng pamilya Lee. Napansin ni Wei na sa kabila ng lakas ng teknik ni Joe, dahil mortal class lang ito, marahil nasa paligid lang ng rank 100 ang magiging resulta niya. Kaya isinama si Joe sa waiting list ng Student Council. Napansin naman ni Wei na naroon na rin ang mga henyo tulad ni na Jing Xiao ng Wang family, Fang, at Hang. Nang lumapit si Hang kay Joe, nagtago si Wei at nagtatakang paano naging malapit si Hang kay Joe. Bago pa matapos magsalita ang dalagang kasama niya, tinanong ni Wei kung bakit sinasabi niyang walang background si Joe gayong tila marami itong koneksyon. Sumagot ang babae na isa lang si Joe sa mga estudyante. Napaisip si Wei, kung may koneksyon si Joe, baka makuha rin ng Student Council ang buong network nito kung may re-recruit siya. Iniutos ni Wei sa babae na muling imbestigahan ng masinsinan ng background ni Joe. Naalala niyang siya rin ang may hawak sa paghahanda ng examination site kaya pinasunod niya ito sa kanyang mga tagubilin. Pumayag naman ang babae. Isa-isa nang sumalang sa pagsubok ang mga estudyante, at ang hamon ay buhatin ang isang napakabigat na bagay. Nahirapan si Mo at halos hindi ito maigalaw. Nang si Joe na ang sumalang, magaan niya itong nabuhat gamit lamang ang isang kamay at nakakuha ng full marks. Naisip ni Joe na tila magaan lang ang cauldron. Pagkatapos ng pagsusulit, inilabas na ang mga resulta. Tiningnan ito ni Joe at napansin na ang mga pinakamataas na marka ay nakuha ng mga pinakamagagaling na estudyante. Tulad ng inaasahan, ngunit ikinagulat niya nang makita ang sarili niyang pangalan sa top 10. Napaisip ang iba kung sino nga ba si Joe. Sabi ni Fang, as expected mula sa coach ko. Namangha si Wong nang makita ang pangalan ni Joe sa top 10 at nagtanong kung posible bang maging ganito kagaling ang isang mortal class student.